46 na taon. Ganoon katagal sinusubukan ng Estados Unidos na basagin ang Iran. Sa pamamagitan ng mga parusa, mga proxy war, mga assassination, diplomatikong paghihiwalay, mga palihim na sabotahe, at patuloy na banta ng puwersang militar. Gayunpaman, nananatili pa rin ang Iran. Hindi umuunlad, hindi ligtas, ngunit nananatili. Na nagbubunsod ng isang tanong na halos walang sino man sa Washington ang handang sumagot ng tapat. Paano kung ang estratehiya ay hindi kailanman gagana? Upang maunawaan kung bakit, kailangan mong bumalik ng mas malayo kaysa sa ginagawa ng karamihan. Hindi noong 1979, hindi noong krisis ng hostage, kahit na sa kudeta na sinusuportahan ng CIA noong 1953 na nagpabagsak sa demokratikong halal na punong ministro ng Iran at nagluklok ng isang monarko na mas pabor sa mga interes ng langis ng kanluran. Kailangan mong bumalik sa heograpiya. Dahil bago ang Iran ay isang revolusyonaryong estado, bago ito isang Islamikong republika, bago ito isang imperyo, ito ay isang piraso ng lupang gusto ng lahat at walang sino man ang maaaring humawak. Ang Persia ay nasa sangandaan ng tatlong mundo. Ang Arab Middle East, ang Central Asian Steppe, at ang subkontinente ng India. Sinubukan itong dominahin ng bawat dakilang kapangyarihan sa kasaysayan. Ang mga Griego, ang mga Mongol, ang mga Briton, ang mga Ruso. At kalaunan ay natuklasan ng bawat isa sa kanila na ang pagkontrol sa Persia at pagsupil dito ay dalawang magkaibang bagay. Ang realidad na heograpikal na iyon ay nagbunga ng isang bagay sa politikal na pag-iisip ng Iran na mahirap isalin ngunit imposibleng baliwalain. Isang malalim, halos sibilisasyong hinala sa mga panlabas na kapangyarihan. Isang paniniwala na pinatibay sa loob ng maraming siglo na ang dayuhang interes sa Iran ay hindi kailanman mabait, na ang bawat kamay na iniabot sa pagkakaibigan ay nagtatago ng isang bagay. Kung ang paniniwalang iyon ay palaging tumpak, ay hindi mahalaga. Ang punto ay hinuhubog nito ang bawat kalkulasyon na ginagawa ng Estado ng Iran. At nang dumating ang Estados Unidos sa pinangyarihan bilang nangingibabaw na panlabas na kapangyarihan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, direktang lumakad ito sa makasaysayang agos na iyon nang hindi tila naiintindihan ito. Ang kudeta noong 1953 ay hindi isang aberasyon. Ito ay isang deklarasyon. Sinabi nito sa Iran at sa bawat gobyerno sa umuunlad na mundo na malapit na nanonood kung ano mismo ang ibig sabihin ng pakikipagsosyo ng Amerika kapag nakataya ang mga estratehikong interes. Sinubukan ni Mohammad Mossadegh na gawing nasyonal ang langis ng Iran. Siya ay tinanggal, naibalik ang Shah, at sa loob ng 26 na taon, itinaguyod ng Estados Unidos ang isang rehimen na lalong naging autoritarian, lalong umaasa sa suporta ng Amerika, at lalong kinamumuhian ng sarili nitong populasyon. Nang dumating ang revolusyon noong 1979, hindi lamang ito laban sa Shah, kundi laban sa lahat ng kinakatawan ng Shah. Ang galit ay hindi purong relihiyoso. Ito ay makasaysayan. Ito ang naipon na bigat ng isang bansang itinuring bilang isang mapagukunan sa halip na isang bansa. Ngunit narito ang halos walang sinuman ang nagbigay pansin sa mga unang taon ng Islamikong Republika. Ang bagong pamahalaan ng Iran ay lubhang marupok. Ito ay nahahati sa paksyon, magulo sa ekonomiya, at hindi nasubok sa ideolohiya. Ang isang matiyaga at kalibradong estratehiya ng Amerika sa sandaling iyon ay maaaring nakahanap ng tunay na mga bukas. Sa halip, sinuportahan ng Estados Unidos
si Saddam Hussein sa isang digmaan laban sa Iran na tumagal ng 8 taon. Pumatay ng daan-daang libong tao at kinasangkutan ang paggamit ng mga sandatang kemikal na alam ng Washington at walang ginawa upang pigilan. Anumang pagkakataon para sa isang kakaibang relasyon ay nalibing sa mga trinsera na iyon. At ang pamunuan ng Iran ay nakakuha ng aral mula sa digmaang iyon na hindi kailanman umalis sa kanila. Ang tanging hadlang na mahalaga ay ang iyong itinatayo mismo. Ang aral na iyon ang lumikha ng arkitektura ng kapangyarihang Iranian na umiiral ngayon. At ito ay mas sopistikado kaysa sa karaniwang kinikilala ng komentaryong kanluranin. Hindi direktang nilalabanan ng Iran ang mga kalaban nito. Nilalabanan nito sila sa pamamagitan ng isang lambat ng mga ugnayan, mga proxy, at mga aktor na hindi pang estado na nakakalat sa rehiyon, sa Lebanon, sa Iraq, sa Syria, sa Yemen, sa Gaza. Ang network na ito, na tinatawag ng mga strategist ng Iran na Axis of Resistance, ay hindi lamang isang koleksyon ng mga milisya na kontrolado ng Tehran na parang mga piraso sa isang chessboard. Ito ay isang serye ng mga kilusan na may sariling mga ideolohiya, sariling mga basing pampolitika, sariling mga hinaing na nilinang ng Iran sa loob ng mga dekada sa pamamagitan ng pagiging kapaki-pakinabang sa kanila. Ang Hezbollah ay hindi tumatanggap ng mga utos mula sa Tehran. Nagbabahagi ito ng mga interes sa Tehran. Ang pagkakaibang iyon ay kritikal dahil nangangahulugan ito na ang pagsira sa relasyon ay nangangailangan ng pagsira sa ibinahaging interes, hindi lamang pagputol ng pondo. Ito ang pader na kinaharap ng bawat estratehiya ng Amerika. Ipinapalagay ng lohika ng mga parusa na ang paghihirap sa ekonomiya ay magbubunga ng pagsuko sa politika. Pigain ng sapat ang ekonomiya, sabi ng pag-iisip, at ang populasyon ng Iran ay aangat o ang gobyerno ay mapipilitang makipagnegosasyon mula sa isang posisyon ng kahinaan. Ngunit ang mga parusa ay hindi gumagana sa isang politikal na vacuum. Sa loob ng Iran, ang mga ito ay naging kumpirmasyon ng naratibo na sinasabi ng gobyerno sa populasyon nito sa loob ng mga dekada na ang labas ng mundo at ang Amerika sa partikular ay hindi interesado sa kasaganaan ng Iran. Interesado ito sa pagpapasakop ng Iran. Ang bawat pag-ikot ng mga parusa ay nagpalakas sa mga hardliner na palaging nangangatwiran na ang pakikipag-ugnayan sa kanluran ay isang bitag. At doon nagbago ang lahat. Ang nuclear field ang kung saan naging pinakanakikita ang dinamikong ito. Hindi itinuloy ng Iran ang kakayahan sa nuklear dahil ang mga pinuno nito ay hindi makatwiran. Itinuloy nila ito dahil napanood nila ang nangyari sa mga bansang sumuko sa kanilang mga programa sa armas. Binura ng Iraq ang mga ambisyon nito sa nuklear sa ilalim ng presyon at sinalakay pa rin. Isinuko ng Libya ang programa nito bilang bahagi ng isang kasunduan at ang pinuno nito ay namatay sa isang kanal. Pinananatili ng Hilagang Korea ang programa nito at hindi kailanman sinalakay. Ang pamunuan ng Iran ay ideolohikal. Oo, ngunit hindi ito hangal. Ang programang nuklear ay hindi pangunahing isang proyektong pangrelihiyon o kahit isang proyektong militar. Ito ang sukdulang patakaran sa siguro. Ito ang isang kakayahan na ginagawang hindi masukat ang gastos ng pagbabago ng rehimen. Ang sumunod na nangyari ay hindi lamang hindi inaasahan. Binago nito ang buong kalkulasyon. Nang umatras ang Estados Unidos mula sa Joint Comprehensive Plan of Action noong 2018, ang desisyon ay binalangkas sa Washington bilang isang pagpapakita ng determinasyon. Sa Tehran, binasa ito bilang kumpirmasyon na walang kasunduan sa Amerika ang maaaring pagkatiwalaan, anuman ang isuko ng Iran
bilang kapalit. Ang katamtamang paksyon sa loob ng politika ng Iran. Ang paksyon na itinaya ang kredibilidad nito sa argumento na ang diplomasya ay maaaring magbunga ng mga resulta ay epektibong nawasak bilang isang puwersang pampolitika. Lumiit ang espasyo para sa kompromiso at pinabilis ng Iran ang programa ng pagpapayaman nito sa mga antas na hindi na nagkukunwaring sibilyan sa kalikasan. Mayroong ilang mga paraan kung paano nagtatapos ang kwentong ito at wala sa mga ito ang malinis. Sa unang senaryo, nagpapatuloy ang presyur at kalaunan ay tahimik. Natatawid ang Iran sa hangganan ng nuklear na nagpapakita sa mundo ng isang fait accompli tulad ng ginawa ng Pakistan noon. Ang tugon ay isang krisis ng katatagan sa rehiyon na mas hihigit pa sa anumang nasaksihan ng gitnang silangan sa mga nakaraang alaala. Halos tiyak na hahanapin ng Saudi Arabia ang sarili nitong hadlang. Ang arkitektura ng hindi paglaganap ng armas na nanatili, ng hindi perpekto ngunit bunga nito. Mula noong dekada ng 1900, naraan at 70 ay magsisimulang mabalik sa mga paraang hindi mapigilan. Sa pangalawang senaryo, ang mga pag-atake ng militar, ang mga Amerikano o Israeli, ay sisira sa mga mahahalagang bahagi ng infrastruktura ng nuklear ng Iran at mag-uudyok ng isang digmaang panrehiyon na ang heograpiya at tagal ay hindi mahuhulaan ni Numan. Hindi maaring manalo ang Iran sa ganitong digmaan sa isang konbensyonal na kahulugan. Ngunit hindi nito kailangang gawin ito. Kailangan lamang nitong gawing hindi katanggap-tanggap ang gastos ng digmaan at gumugol ito ng 40 taon sa pagbuo ng eksaktong kakayahang iyon. Sa ikatlong senaryo, isang bagay na mas bihirang mangyari. Ang isang tunay na pagbabago sa kalkulasyon, sa politika, sa magkabilang panig, ay lumilikha ng isang balangkas, hindi ng pagkakaibigan, kundi ng pinamamahalaang pakikipamuhay, isang pagkilala na ang Iran ay isang pangunahing kapangyarihang panrehiyon na ang mga interes ay dapat isaalang-alang sa anumang matibay na kaayusan sa rehiyon. Ang ikatlong senaryo na iyon, ang pinakamaliit na posibilidad, hindi dahil ito ay estratehikong hindi makatwiran, kundi dahil hinihiling nito sa magkabilang panig na gumawa ng isang bagay na halos imposible para sa kanilang mga sistemang pampolitika. Hinihiling nito sa kanila na itigil ang paggamit sa isa't isa bilang mga kaaway. Dahil ang katotohanan tungkol sa komprontasyon ng Iran-Amerikano, ang katotohanan na hindi nakikita ng alinmang gobyerno na kapakipakinabang na sabihin ng malakas, ay ang alitan ay naging pasanin. Sa Iran, ang banta ng Amerika ay nagbibigay katwiran sa autoritaryan na kontrol, paggastos ng militar, pakikipagsapalaran sa rehiyon, at pagsugpo sa mga hindi pagsang-ayon sa loob ng bansa. Sa Washington, ang banta ng Iran ay nagbibigay katwiran sa isang presensya ng militar sa gitnang silangan na ang estratehikong katwiran ay lalong naging hindi malinaw pagkatapos ng pagtatapos ng Cold War. Ang parehong estado ay, sa iba't ibang paraan, ay nag-organisa ng mahahalagang bahagi ng kanilang patakarang panlabas sa paligid ng isang kalaban na magiging lubhang nakakagambala kung itigil ang pakikipaglaban. 46 na taon ng presyur, 46 na taon ng mga nabigong estratehiya. At naroon pa rin ang Iran, patuloy na nagpapayaman ng uranium, patuloy na nagpupondo ng mga proxy, patuloy na naglalayag sa agwat sa pagitan ng revolusyonaryong ideolohiyang pinagbatayan nito at ng pragmatikong statecraft na napilitan itong paunlarin. Ito ay isang bansang nasakal sa ekonomiya, pinagbantaan sa militar, at nakahiwalay sa buong mundo. At tumugon ito sa bawat isa sa mga pressure na ito sa pamamagitan ng pagiging mas matigas,
hindi mas malambot. Hindi iyon aksidente. Iyan ay produkto ng isang napaka-espesipikong kasaysayan, isang napaka-espesipikong heograpiya, at isang napaka-espesipikong kulturang pampolitika na palaging minamaliit ng mga tagagawa ng patakaran ng Amerika. Ang tanong ay hindi kung kayang sirain ng Estados Unidos ang Iran. Malamang na kaya nito. Ang tanong ay kung ano ang iiral sa lugar nito, sa sinaunang sangandaan sa pagitan ng tatlong mundo, pagkatapos mawala ang usok. Ipinahihiwatig ng kasaysayan na anuman ang bumangon mula sa mga guho na iyon ay maaalala ng eksakto kung paano ito nakarating doon. At ito ay bubuo patungo sa susunod na 46 na taon.